Madami ng campaign jingle ang napakinggan natin over the years, pero wala na sigurong makakatalo pa pagdating sa kung gaano ka-effective ang campaign jingle na ito. Everywhere that you would look was a bandit or a crook. Peace and order was a joke. Still magsay-say pumasok. That is why you will hear the people cry. Our democracy will die. Wala si magsay-say. Mambo, mambo, magsay-say. Mambo, 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 magsay-say. Noong pag-upo ni Ramon Magsaysay bilang Pangulo, ang una niyang executive order ay simple pero makasaysayan. Tanggalin ang salitang palas sa Malacanang Palace. Para sa kanya, hindi siya hari, lingkod bayan lang. At doon pa lang, alam ng Pilipinas, iba ang taong ito. Kilala siya bilang idolo ng masa. Hindi siya takot makisalamuha, mahilig pumunta sa iba't ibang probinsya, umakyat ng bundok, makinig sa kwento ng mga magsasaka, mangingisda, sundalo, guro, lahat. Gusto niyang makita ang totoong kalagayan ng mga Pilipino at minsan pa nga daw, nagdi-disguise siya para hindi siya makilala, para marinig niya ang reklamo at hinaing ng tao ng walang filter, walang takot, walang politika. Pero ang Pilipinas ay isang arkipelago, libu-libong isla at may dagat na pumapagitan sa bawat kwento ng bawat Pilipinong gusto niyang marinig. Kaya ang pinakamabilis na paraan para maabot ang lahat, ang eroplano. At dito na papasok ang C-47 aircraft na tinawag niyang Mount Pinatubo. Lumang eroplano na ginamit ng mga Amerikano noong World War II. Pero mataas ang tiwala ni Magsaysay dito. Lalo pat ang kanyang piloto at crew ay mga miyembrong sinigurado niyang pinakamahuhusay sa Philippine Air Force. Lahat may advanced training sa Amerika. On March 16, 1957, naimbitahan siya sa Cebu. Isang araw ng sunod-sunod na speaking engagements at pagtanggap ng honorary doctorate mula sa University of the Visayas. Mahaba ang araw, pagod na pagod siya at pasado alauna na ng madaling araw nang nagpa siyang umalis pabalik ng Maynila. Ilang beses siyang inalok ng mga Osmeña na, "Dito ka na matulog, Mr. President." Pero tinanggihan niya ito. Linggo kinabukasan at ayon sa anak niya, sagrado para sa pamilya nila ang araw na ito. Kaya gustong-gusto niyang makauwi agad. Makalipas ang 3 oras, napansin ng mga tao sa Manila International Airport, wala pa rin ang Mount Pinatubo. Nagkatinginan ang mga opisyal. May kaba, may takot, may tanong na ayaw bigkasin. Nasaan ang Pangulo? And on the afternoon of March 17, 1957, pumutok ang balita na yumanig sa buong bansa. Bumagsak ang eroplano sa Mount Manunggal sa Cebu. Sa 26 na sakay, 25 ang pumanaw. At kabilang doon, ang Pangulong minahal ng masa. Pero para maintindihan kung bakit ganito kalalim ang paghanga sa kanya, balikan muna natin kung sino ba si Ramon Magsaysay. He was born on August 31, 1907 in Iba, Zambales. Anak ng isang mekanikong marunong mag-ayos ng kahit anong makina at isang gurong may malasakit sa edukasyon. Dito unang tumatak sa kanya ang dalawang bagay, sipag at serbisyo. Bata pa lang, marunong nang magkumpuni ng sasakyan. Lumaki siyang hindi takot madumihan ang kamay. At sa panahon ng digmaan, naging guerrilla leader siya laban sa mga Hapon. Isang leader na lumaban, nanguna at nagligtas ng maraming Pilipino. Dito unang nakita ang kanyang tapang, pero mas mahalaga ang kanyang puso. Pagkatapos ng digmaan, pumasok siya sa politika. At pagdating ng 1950s, hinirang siya bilang Secretary of National Defense. At dito niya winakasan ang lumalakas na rebelyong Hukbalahap. Hindi lang gamit ang puwersa, kundi gamit ang tiwala, totoong serbisyo, totoong pakikinig. And on 1953, nang tumakbo siya bilang Pangulo, isang jingle na hango sa sikat na Mambo Beat noong dekada 50 ang naging isa sa dahilan ng kanyang pagkapanalo. At nang maging Pangulo siya, hindi na sayang ang tiwala ng bayan. Sa loob lamang ng 3 taon, unti-unting nagbago ang takbo ng gobyerno at pati ang pananaw ng mga Pilipino. Binuksan niya ang Malacanang literal. Kung dati, para lang sa mga may koneksyon ang palasyo, kay Magsaysay, kahit sinong karaniwang Pilipino pwedeng pumasok, magreklamo at personal niyang pakikinggan. Habang abala ang ibang lider sa politika, si Magsaysay ay abala sa bukirin, dagat at kabundukan. Nagpagawa ng mga kalsadang umabot sa mga baryong nakakulong sa putik, nagpatayo ng irigasyon para sa palay, nagbigay ng tulong sa mga mangingisda at binalik ang hanap buhay ng mga Pilipinong ilang dekada nang nakalimutan ng gobyerno. Hindi lang iyon, pinamigay niya ang mga lupang dapat matagal nang nasa kamay ng mga magsasaka, hindi para magpasikat, kundi para itago
ipapanorama ang kasaysayan. Habang inaayos niya ang kabuhayan, inaayos niya rin ang kapayapaan. Bumaba ang insurgents, tumaas ang tiwala ng publiko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala na siya mismo ang nagpatatag. At ang pinakamahalaga, malinis na gobyerno. Walang padrino, walang palakasan, walang korupsyon. Ang paniniwala niya ay simple, kung tapat ang nasa itaas, susunod ang nasa ibaba. Kaya unti-unti siyang naging simbolo ng pamahalaang malinis, tapat at makatao. Kaya noong pumutok ang balita na bumagsak ang eroplanong sinasakyan niya, isang katahimikan ang bumalot sa buong bansa. Isang katahimikang bihira lang mangyari sa kasaysayan natin. Sa radyo, umiiyak ang announcer. Sa kalsada, huminto ang mga jeep. Sa palengke, may mga nanay na napaupo sa sahig. Sa mga kampo, may mga sundalong napaluha. At sa Malacanang, libu-libong Pilipino ang dumagsa. Umaasang baka hindi totoo ang balita. Pero wala na siya. At sa araw na iyon, para bang nawalan ng ama ang sambayanan.